Kumusta mga kakwarta? Welcome back sa Kwarta Diaries. Ngayon, may isang paksa tayong tatalakayin na alam kong magiging kontrobersyal. At bago pa man magsimula, gusto kong maging malinaw sa inyo. Hindi ko layunin na atakihin ang sinuman. Hindi ko layunin na siraan ang mga insurance agents. Ang layunin ko ay simple lang, ang ibigay sa inyo ang impormasyon na kailangan nyo para gumawa ng tamang desisyon para sa inyong pera. Kaya kung mayroon kang IGA insurance ngayon o kung may nag-aalok sa iyo ng IS, panoorin mo ito hanggang sa katapusan. Dahil ang impormasyong ito ay maaaring makatipid sa iyo ng daan-daang libo. Handa ka na ba? Simulan na natin. Una, ano ba talaga ang IGA insurance? Ang IS o Variable Unit Linked Insurance ay isang produkto na pinagsama ang dalawang bagay, ang insurance protection at ang investment. Sa isang monthly premium, may life insurance ka at may investment ka na rin. Sa papel, parang magandang deal. Dalawang benepisyo sa isang bayad. At yan ang dahilan kung bakit ito ang pinakapopular na insurance product na ibinebenta sa Pilipinas ngayon. Pero narito ang tanong na kailangan mong itanong, maganda ba talaga ito para sa iyo? O maganda lang ito para sa nagbebenta? Pangalawa, pag-aralan natin ang mga numero. Narito ang pinakamahalaga sa isang typical na IWA policy. Ang unang 2 hanggang 3 taon ng iyong premium ay halos buong-buo na napupunta sa commissions at administrative fees. Ibig sabihin, kung nagbabayad ka ng 3,000 pesos bawat buwan, ang unang 72,000 hanggang 108,000 pesos mo ay hindi masyadong napupunta sa investment mo. Ito ay tinatawag na front-loaded fees. At ito ang pinakamalaking problema ng IHIA na hindi agad-agad ipinaalam sa iyo. Bukod dito, meron ding annual charges, cost of insurance, fund management fees, administrative fees. Ang lahat ng ito ay kumukuha ng malaking bahagi ng iyong investment returns bawat taon. Pangatlo, ikumpara natin ang IWA sa DID strategy. Ang DID and buy term and invest the difference. Ito ang alternatibo na dapat mong malaman. Narito ang simpleng halimbawa, IGA scenario, nagbabayad ka ng 3,000 pesos bawat buwan. May insurance ka at may investment. Pero dahil sa fees, ang actual na growth ng investment ay mababa sa unang ilang taon. DID scenario, bumili ka ng pure term insurance na nagbibigay ng mas malaking coverage sa mas mababang presyo. Sabihin nating 800 pesos bawat buwan lang. Ang natira, 2,200 pesos ay invest mo sa any dalawa o mutual funds o stocks. Sa loob ng 20 taon, ang DID strategy ay karaniwang nagbibigay ng mas malaking investment value kaysa sa ILA. Dahil sa DID, ang buong 2,200 pesos ay direktang napupunta sa investment, walang malaking front-loaded fees. Pang-apat, kailan pwedeng maging okay ang IIA? Hindi ko sinasabing ang IIA ay masama para sa lahat. Mayroon itong mga specific na sitwasyon kung saan ito ay maaaring maging angkop. Numero 1, kung ikaw ay isang taong hindi mag-invest ng kusa kahit kailan. Ang IWA ay forced savings para sa iyo. Kahit mababa ang returns, mas mabuti pa rin kaysa walang investment. Numero 2, kung ang insurance coverage ay ang pangunahing prioridad mo at ang investment ay secondary lang. Numero 3, kung ikaw ay may mataas na tax bracket at ang tax benefits ng IIA ay significant para sa iyong sitwasyon. Pero para sa karaniwang Pilipino, ang DID strategy ay karaniwang mas maganda. Ikalima, narito ang mga tanong na dapat mong itanong sa insurance agent bago bumili ng IIA. Tanong numero 1, magkano ang exact na fees at charges sa bawat taon ng aking policy? Tanong numero 2, magkano ang actual na amount na napupunta sa aking investment account bawat buwan? Tanong numero 3, ano ang projected value ng aking investment pagkatapos ng 10, 20 at 30 taon kasama na ang lahat ng fees? Tanong numero 4, ano ang mangyayari sa aking investment kung hihinto ako ng bayad pagkatapos ng 5 taon? Tanong numero 5, may surrender charges ba kung kukuhain maagang ang aking investment? Kung hindi masagot ng agent ang mga tanong na ito ng malinaw at may dokumentasyon, iyon ay isang malaking red flag. Mga kakwarta, ang layunin nito ay hindi ang takutin kayo o pigilan kayong bumili ng insurance. Ang insurance ay importante. Lahat tayo ay kailangan ng protection. Ang layunin ay turuan kayo kung paano pumili ng tamang produkto at kung paano tiyaking ang bawat pisong binabayad ninyo ay nagtatrabaho ng husto para sa inyong kinabukasan.
Ang EGA ay hindi otomatikong masama. Pero ito ay hindi otomatikong maganda para sa lahat. Ang pinakaimportanteng bagay, huwag bilhin ang anumang financial product nang hindi mo naintindihan ng buo ang mga numero. Kung mayroon kang ila ngayon at gusto mong malaman kung dapat mo itong ituloy o hindi, mag-comment sa ibaba. Ibahagi ang iyong monthly premium at ang taon na sinimulan mo ang policy. At tulungan ko kayong i-analyze kung tama para sa inyo. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, ay like, i-subscribe, at i-share sa isang kaibigan na currently nag-isip na bumili ng ilay. Baka makatipid mo siya ng malaking pera. Ito ay Kwarta Diaries, sama-sama nating gawing mas matalino ang bawat financial decision natin. Hanggang sa susunod, ingat lagi.